Sinugod namin sa vet si Mama Cookie dahil sa non-stop niyang pagsusuka and worse, sumuka siya ng dugo. At dahil sa non-stop niyang pagsusuka, wala na kaming ibang choice kundi ipa-confine siya. Sobrang hirap lang isipin na parang kahapon lang sobrang playful ng batang to, tas ngayon nagkaganto siya. February 27, napansin namin na non-stop yung pagsusuka ni Mama Cookie kaya dali-dali sinugod namin siya sa vet. Yung unang 3 vomit niya, sumuka siya ng dilaw kaya akala ko talaga normal lang yon at nagugutom lang siya. Pero knowing si Mama Cookie, kahit sumuka siya ng dilaw, kapag inofera namin siya ng food ay kumakain agad siya. Pero that time, grabe talaga yung panghihina niya. Kahit sa vet is talagang sumusuka pa rin talaga siya non-stop. And yung naging alarming talaga sa amin is nung nasa bahay siya ay sumuka siya ng dugo. Sinugod namin siya dito sa Pet Formans located to sa Kawit and dito inassess talaga siya. Sabi ko lahat talaga ng test is ipapagawa ko sa kanya. Hindi din talaga malaman kung bakit siya suka ng suka and dito makikita nyo na inoferan ko siya ng food pero wala na din talaga siyang gana. Unang ginawa sa kanya is kinuhanan siya ng dugo for CBC and blood chem and ito yung result ng kanyang CBC. Okay naman lahat maliban sa may mild anemia siya or anemic siya. Pero ang pinaka-wino-worry ko talaga is yung result nitong kanyang blood chem and thank God dahil okay naman yung liver, kidney niya, may mild elevation lang dito sa glucose kasi nga pinag-dextrose powder ko siya sa bahay dahil nga sa pagsusuka niya. So normal na mag-i-increase yung kanyang glucose. So overall sa kanyang blood test, anemic po siya. Yun yung naging finding. Pina-x-ray ko din si Mama Cookie and ito yung result ng kanyang x-ray. Dito makikita nyo yung stomach niya is namamaga talaga. It's either namamaga daw or baka may nalunok siyang foreign object. So kung mapapansin nyo dito sa araw na binibilugan ni Doc, namamaga talaga siya or baka may nakain siyang foreign object dahil nga si Cookie po ay mahilig sa toy. So hindi imposible na baka may nakain siya na part ng kanyang mga toys. Pero kailangan na namin magdesisyon dahil ang first aid na kailangan kay Cookie is kailangan mapadextrose na namin siya kasi nga po iniiwasan na ma-dehydrate siya. And knowing mami siyang, alam nyo yan, na trauma talaga ako sa pagpapakonfine. Pero dahil nga ang iniiwasan kay Mama Cookie is yung dehydration at kailangan is idaan na sa IV yung mga gamot niya kasi kung i-oral lang, isusuka niya lang din. Dito, we decided na ipa-confine na talaga siya para mabantayan yung kanyang pagsusuka at least dito is naka-IV na siya. Hindi na siya madidehydrate. And sa totoo lang, kahit naka-IV na siya dito at nakapirma na ako ng waiver, dagdadalawang isip pa rin talaga ako kasi nga ayoko talagang magpa-confine. Siguro dala lang din talaga to ng trauma ko sa mga nangyari before. Iniwan pala muna namin si Mama Cookie kasi hindi naman namin alam na ipapa-confine siya. So umuwi kami ng bahay at kumuha kami ng mga gamit na kailangan niya. Dila na namin yung bed na ginagamit niya sa kennel room. Tapos dinala ko yung huling jacket na ginamit ko para yung scent ko nandun pa rin. Dito pala sa part na to, wala pang specific reason kung bakit grabe yung pagvavomit niya at bakit siya sumuka ng dugo. Isang beses lang kasi siyang sumuka ng dugo and then the rest, yung mga sumunod na suka niya is kulay puti na foamy na. Nag-take na din siya ng ilang medications and kailangan niya munang i-observe at kailangan ulitin yung kanyang CBC at X-ray after 12 hours. Tinurukan din siya ng anti-vomit so kailangan talaga is hindi na sumuka si Mama Cookie. Kaya umuwi talaga kami ng clueless, wala akong alam kung bakit siya nagsuka ng ganun ng biglaan. Maraming reasons kung bakit nagkaroon siya ng excessive vomiting at bakit nagkaroon ng blood yung kanyang vomit. So hanggang dito na lang muna.